Isang babaeng mababa ang lipunan, nagpapakapuri pa, nangangagat pa ng tao. Babaeng mababa ang lipunan. Ang eksenang ito, parang yung nobelang binasa ko kagabi. Eksaktong pareho. Baka napunta ako sa loob ng libro. Mahal, pinangagatan mo ako, lalabanan kita. Ginoo, may mga tao sa labas. Babalikan kita, itali at itago siya. Pulisya ng Dali Temple, nasaan si Zhao Huang? Kahit pulisya ng Dali Temple, kailangan sumunod sa batas. Si Zhao Mu ay isang opisyal ng gobyerno. Ikaw, isang mababang opisyal, hindi sapat. Hindi siya sapat. Ako, sapat ba? Pimuyan. Ginoong Pipi. Si Pimo yan, yung baliw na opisyal sa libro. Ginoong Zhu, talaga bang hindi mo alam kung bakit ako narito? Hindi ko alam. Sa bakuran mo, Ginoong Zhu, maraming lihim ang nakabaon. Zhou Zhuang. Pinatay mo ang 6 na babae mula sa Kinyang County, may ebidensya. Ano ang paliwanag mo? Ginoong Pei, kahabagan. Ako, pinilit din ako. Pakiusap, Ginoong Pei, kahabagan. Ganito na lang magkasundo tayo. Isiwalat mo ang nasa likod nito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sineseryoso mo ba, Ginoo? Siyempre, Ang nag-utos sa akin ay Ginoong Pei. Sinabi ko na lahat, tutuparin mo ang pangako. siyempre. Nilabag mo ang usapan. Hindi ako nananatiling tapat sa mga patay. Ipasa ang balita, ang alkalde ng Kinyang County na si Zhou Zhuang. Nagpakamatay dahil sa kasalanan. Ilabas ang mga bangkay. Mga tao. Linisin ng maayos. Sa libro, sobrang baliw, sa totoo, gusto kong umiyak, bilis mag-isip. Kuya mo, talaga bang hindi mo ako kilala? Ako yung kasintahan mo noong bata pa, si Juan. Sa libro, si Pimo yan. Tanging sa dating kasintahan. Si Songking Wan ang may konting awa. Kung pekin ko siya, baka may pag-asa. Hindi kilala. Mujej, ang mga Song at Pei ay matagal nang magkakaibigan. Mayroon pa nga tayong usapang pagsasama. Maganda ang kwento mo. Ngunit sa palagay mo, maniniwala ba ako? Ako talaga si Songking Wan. Naisahan ng aking ama at naapektuhan din kami ng aking ina. Kaya napilitan ako magpalit ng pangalan sa Linwan. At naihatid sa bahay aliwan. Bagamat may 3 taon ang pagitan natin.
Pareho tayong ipinanganak sa Abril. Ikaw ay ang oras, ako ay yin oras. Mujej, hindi mo ba naaalala? Ginoo, alam pa niya ang iyong kapanganakan. Hindi kaya totoo? Si Zhou Zhuang ay opisyal ng korte. Kung sakaling may magtanong sa hinaharap bilang naroroon, ang tanging saksi makakapagpatotoo ako para sa iyo, Mujej. Siya ay nagpakamatay. Kung gayon, si Enye Song ay nasa kagipitan ngayon. Dapat kong tanggapin at alagaan siya. Kay-kun, ihatid si Enye Song bukas sa bahay ng mga Pei. Sage, Hindi na kailangan ako ngayon ay may sala. Kung maninirahan sa mga Pei, baka maapektuhan sila. Ayaw mo ba? O hindi mo kaya? Baka ikaw ay may konsensya. Siyempre, hindi. Salamat, Mujej. Dalhin siya. opo. Hindi na, ako na lang. Ginoo, hindi ba talaga siya dadalhin sa bahay? May pakinabang ako sa kanya. Ipaghanda ang paboritong merienda ni Yaner. Ginang, handa na. Inay, Yaner, sa wakas nakauwi ka na. Mahirap ba ang kaso? Parang pumayag ka. salamat sa pag-alala, hindi po ako pagod. Hindi lang ako ang nag-aalala sa'yo. Madalas ka ring tinatanong ni Tao-Tao. Inay, sa totoo lang, may dala akong tao. Siya ay si Linwan, isang musikera. Musikera. Maaari bang bilang malayong pinsan muna? Bigyan siya ng tirahan? Talagang mayaman, malaking bahay para sa bisita, ang yaman. Salamat sa paghatid sa akin dito. Ginang Lin, sa palayok na yon, maraming goldfish ang inaalagaan. Talaga? Pupunta ako titingin. Wala naman dito. Paumanhin, gusto lang malaman ng ginang. Ano ang balak mo kay Ginoo? Tumigil ka. Gino, Bisita ko si Ginang Lin, ano nang ginagawa mo? Ginoo, kanina'y aksidente kong itinulak si Ginang Lin. Sa palayok, hihingi ako ng tawad kay Ginang Lin. Pusang nagsasalita. Paumanhin, ginanglin, nagkukunwaring banal. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Ako, Enan, may kakaiba sa pangyayari, siguradong mailihim siya. Inililipat niya sa akin. Ang pagpapahirap sa iba. Hindi ako magpapaloko. Kung hindi sinasadya ng ina, hayaan mo na. Aalis na ako, hindi ko nagagambalain ang katahimikan mo. pinalaya mo lang siya. Baguhan lang ako dito at nakatira sa ibang bahay. Dapat maging mapagpatawad. Kanina, salamat sa tulong mo, kuya mo. Walang anuman. Kung kapatid ka ng pamilya Song, dapat kitang alagaan. Ngunit kung hindi, alam mo na ang kahihinatnan. Dapat mong malaman kung ano ang mangyayari. Narinig mo na ba? May dala si Ginoo na magandang babae para sa kanya. Hinamon niya si Inang Q na nasa tabi ng ginang. Pero sabi pinsan daw ni Ginoo, pinsan raw. Hindi ako naniniwala. Malamang kabit ni Ginoo. Totoo ba? Ganun ang narinig ko. Hindi kaya. Hindi ba't may kasunduan na si Ginoo at Ginangsu? Kung totoo ito, ano na ang mangyayari kay Ginangsu? Ano? May kasintahan pa si Pei mo yan? At nakatira dito sa bahay?
Anak ng matalik na kaibigan ng ginang si Ginang Su. Maagang nawala ang magulang, kaya pinatira siya rito ng ginang. At ipinagkasundo kay Ginoo. Kasalanan ko, mahilig akong mag-skip ng kabanata sa pagbabasa ng nobela. Napakahalagang karakter. Hindi ko napansin. Ikaw si Linwan. Ito na ang unang palaso. Ay dumating na agad. Ginang Su, sa totoo lang, iniligtas lang ako ni Ginoong Pei. Habang nag-imbestiga, huwag kang mag-alala. Itinuturing ko lang siyang tagapagligtas. Wala akong masamang hangarin. Si Kuya P ay napakagwapo. Hindi mo siya nagustuhan. Dapat ba siyang magustuhan? Atlin, tulungan mo na lang ako sa isang pagkakataong ito. Pumayag ka na sa kasal na ito para sa akin, ano? Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang kasal namin ni Kuya P ay pinagasunduan ni County Princess Roman. Pero wala akong nararamdamang pag-ibig sa kanya. At saka, madalas ako nga naginip nitong mga nakaraang araw sa panaginip. Pagkatapos naming ikasal ni Kuya P, ako'y malulunod, mahuhulog, mamamatay sa sakit, o masasaksak. Natatakot akong mamatay. Natatakot ka ba, Miss Su, na magkatotoo ang panaginip mo kaya gusto mong i-cancel ang kasal? Bakit hindi mo na lang sabihin ng direkta kay Madam? Maaga akong naulila at mabuti naman ang trato sa akin ni Madam. Kung dahil lang sa mga kakaibang panaginip na ito, ay gusto kong umatras sa kasal. Paano ko sasabihin? Pero kung si Kuya P ang umibig sa iba, iba na ang usapan. Hindi sa ayaw kitang tulungan, Miss Su. Paano ako magugustuhan ni Prince Pei? Mabuti na lang kung hindi niya ako patayin. Alam ko ang mga alalahanin mo, tutulungan kita ng palihim. Pagkatapos nito, kung ayaw mong pakasal sa prinsip, tutulungan kitang tumakas. Medyo delikado ito, sa tingin ko mas mabuti na lang. Kung hindi matuloy ang kasal na ito, hahatyan kita ng kalahati ng aking dot. Magkano ba ang dot mo? Hindi naman ganoon karami. 40 milyong tile. Deal. Ang ganda-ganda mo ngayong gabi, Miss, ano ba ang gagawin mo? Mangingisda. Ginoo, ibinalik ni Miss Lin ang iyong balabal. Itapon mo na. Opo. 4 na oras na, sinadya ba ng demonyong to? Pinaghihintay ako rito, nakakagalit. Kung hindi lang dahil sa kumikinang napilak, sino bang matinong tao ang gustong maghintay dito? Anong ginagawa mo dito? Kuya mo. Naghihintay ako sa'yo. Bakit hindi ka nagpatalasta sa mga alila? Mukhang sinadya nga ng babaeng iyon. Yung kasambahay mo ang nagpahintay sa akin dito. Sige, ano ba ang kailangan mo? Narinig ko sa mga alila na mahilig ka sa ice cream na may tilapia. Kaya gumawa ako ng kaunti para sa'yo. Nandito ka lang para magbigay ng pagkain sa akin? Siyempre. Hindi. Sige, ano pa ba ang ibang layunin mo? Ako. Mahal kita. Mahal. Hindi ba dapat ikaw ang matakot sa akin? Nung una, medyo natakot nga ako. Pero kuya mo, ikaw pa rin ang kuya mo mula pagkabata na sumagip sa akin sa peligro. At pinatira ako sa inyong tahanan. Ang tanging paraan para mabayaran kita ay magpakasal ako sa iyo. Ganoon ba? Pero ako, hindi kailangan. Sige, inilagay kita sa puso ko, pero itinulak mo ako sa kanal. Malamig na lalaki, hintayin mo lang. Ginoo, may sipon po ba kayo? Wala akong sakit. Umalis ka na. Humanap ng dahilan para mapaalis siya. At siya sa atin mo rin si Linwan. Opo, Ginoo. Bise, baka umalis na lang ako. Ngayon, napagkasunduan na ang kasal ni na kuya mo at Sumime. Kung pupunta pa ako roon, para akong napipilit kay kuya mo. Natuparin ang kasunduang pagpapakasal. Kahit na sa mga nakaraang taon, lagi kong iniisip si kuya mo.
Ayoko namang mahirapan si kuya mo. Atlin, huwag kang magsabi ng ganyan. Kung hindi naghirap ang pamilya mo, ikaw sana ang ikakasal kay kuya mo ngayon. Sa sinabi mo, nahihiya na talaga ako. Baka, ikaw na lang ang makipag-ayos kay kuya mo. Pero, Vice, may tamang pagkakasunod-sunod naman. Si Atlin ang taong laging iniisip at pinapangarap ni kuya mo. Kaya matagal nang hindi natutuloy ang kasal namin. Bis. Sana po ay tulungan ninyo akong kanselahin ang kasal at ipagkaloob sa kanila. Para sa akin, si kuya mo ay parang buwan sa gabi. Mahal na mahal ko siya. Ay. Ganoon ba? Bakit hindi ko nakikita na napakalalim ng pagmamahal mo sa akin? Gabi na, niluluto ko ang sabaw para kay kuya mo. Malapit nang maluto, tara na sa kusina. Kuya mo. Linwan. Hating gabi na at malamig, bakit ganyan ang suot mo? Kuya mo, mahalaga ang bawat sandali sa gabi. Tignan natin kung ano ang gagawin mo. Si tao-tao, mapagkakatiwalaan ka ba? Hindi ba dapat sadyang mahuli? Ang aking kalokohan kay Pei mo yan para makansela ang kasal. Ganito na ako kumapit, nasaan ka na? Ano ba itong nakikita ko? Dahil ganito kayo. Ako na lang ang aatras. Sana'y magpakailanman kayong magkasama. Xiao Kui, kailangan mong maging saksi para sa akin. Kuya mo, maganda ang gabi ngayon, uuwi na muna ako. Good night, good night. Good night. Interesting. Ginoo, ayon sa investigasyon ng iyong tauhan, ang oras ng pagpasok ni Binibining Lin sa bahay aliw ay hindi tugma sa kanyang sinabi. Nahulaan ko na noong araw ng pagbalik sa mansyon. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Kung siya nga ay hindi si Song Qingwan, paano niya tumpak na nalaman ang aking kapanganakan? Anong plano ninyo, Ginoo? Bago namatay si Zhuang, nagtapat siya sa akin na ang mastermind ay may kinalaman sa Kaifeng Prefecture. Magpalabas ng balita na ang bulaklak na nandoon noon ay nagpakita na sa kabisera. Sandali pa, Binibini, malapit na ang klinikang arekomenda ng Ginoo. Siguradong gagaling ka agad. Alainan, bakit parang liblib ito? Nakakabahala. Tama ang arekomenda ng Ginoo, huwag kang mag-alala. Mga binibini, kayo ba ang irekomenda ni Ginoong Pei? Pumasok muna ang binibini sa loob. Mainit pa ang gamot sa mesa. Inumin mo. Binibini, pwede ba akong tulungan maghakot ng gamot? Binibini. CJ. Sage. Anong klinika to? Isa lang tao. Sino ka? Huwag kang gagalaw. 6 na araw ang nakalipas. Nagkaroon ng insidente si Zhao Zhuang, ang hit ng kinyang. Saksi ka. Nagpakamatay ba siya? O pinatay? Para pala ito ang dahilan niya. Nagtetest ba si Pei mo yan sa akin? Nakita ko talaga si Ginoong Zhu na nagpakamatay dahil sa takot. Ganun ba? Mukhang nasa panig ka ni Pei mo yan. Kung ganun, ibigay mo ang buhay mo. Pei mo yan ka. Gusto mo pala akong patayin. Pinapunta mo pa si Kitao.
Okay lang, okay lang. Maaalis na ako. Sayang lang ang 2 milyon ko. Ang bilis tumakbo. Ano? Nataranta ka? Ang tagal kong tumakbo, nahabol pa rin. Nakakainis. Wala na akong choice kundi magsugal ulit. Kuya mo. Nandito ka na. Ginaw na ginaw at takot na takot ako. Kanina, nasa klinika ako. At may nakasalubong akong masamang tao. Tinanong niya agad ako kung ano ang nangyari sa Kingyang County. Mabilis kong sinabi na si Zhou Huang ay nagpakamatay. Akala ko'y papatayin niya ako. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Baka sakali. Napatawarin ka niya. Kung makakasama ang katotohanan kay kuya mo, mas gugustuhin ko pang ako ang pinatay niya. Huwag kang mag-alala yung nanakit sa'yo. Patay na. Patay na. Ako ang pumatay. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Salamat kuya mo. Tara na. Bilisan mo. Masakit ang paa ko. Nadapa ako kanina. Munting gamit pang ibig. Anong gagawin mo? Dahon ng kawayan. Tungkol sa nangyari ngayong gabi. Galit ka ba sa akin? Muntik mo na akong ipadala sa kamatayan. Gusto kitang sakalin. Sinagip ako ni kuya mo, bakit ako magagalit sa'yo? Galit ka ba dahil nahuli akong dumating? Hindi. Mahal kita, kuya mo. Nandito ka para iligtas ako. Lalo lang kitang mamahalin. Kahit hindi ka dumating. Mahal pa rin kita. Magaling kang mag-imbento. Late na, umalis na tayo. Suportahan mo ako. Tara na. Kuya mo, ang ganda ng buwan ngayon. Umuwi ka muna. Ginoo, talaga bang papayagan nating manatili siya rito? May sinabi ba siya? Tulad ng inaasahan ninyo, galing siya sa Kaifeng Prefecture. Matigas ang ulo. Ayaw magsalita. Huwag kang magmadali. Marami pang pagkakataon. Kanina sinabi ko kay Linwan. Naayusin ko ang pagkakamali niya sa pagpatay. Ginu. Pinapaniwala ninyo si GNG. Lin na talagang pumatay siya. Ang galing ninyo, Ginoo. Kung ganoon, may hawak kayong kapangyarihan sa kanya. Kunin mo siya ng gamot sa pasa. Ay, Kasalanan ko, hindi ko sinamahan ang binibini kaya nasugatan siya. Okay lang, matapos ang malaking kapahamakan ay may malaking biyaya. Binibining Lin, bukas ay magkakaroon ng salo-salo si Ginang. Pakisamahan din po ninyo kami. Ako, Lin na bata, ito ang anak ng kinsan ko. Si Chuan, 21 taong gulang na. Ngayon ay nagtatrabaho sa Ministry of Revenue. parang natatakot ang County Princess na agawin ko si Pei Muyan. Nagmamadaling ipagtagpo kami. magandang araw, binibining Lin. Nakilala ko na si Ginoong Si. Kayo na muna ang mag-usap. Ayusin ko muna sa harap. Hindi ba si Chuan yon? Baka si Ginang. Gustong ipagtagpo sina Linwan at si Chuan. Hindi pwede. Kailangan kong magmadaling sabihin kay Kuya P. Bagong natuklasan. Noong nakaraang araw, nahanap sa bahay ni Zhu Zuang. Pang sorcery na minan ito. Naiintindihan mo. Hinuhulaan ko lang. Hulaan ko pa, yung binibining Lin na iniligtas mo noong nakaraan. Maganda, parang si Tsishi, gustong-gusto ng lahat. Nakita mo na si Xishai. Kuya P, naghanda si Ginang ng salusalo sa harap. Pinapatawag ka.
Sabihin mo sa nanay, may mahalagang bagay ako, hindi muna ako pupunta. Ay naku. Sigurado ka, hindi ka pupunta. Kanina ko lang nakita si Binibining Lin. Masayang nakikipag-usap sa isang lalaki. Walang kwenta. Kanina lang sinabi ni Ginang, nagtatrabaho siya sa Ministry of Revenue. Para madali sa pag-alis ng katayuan, makipag-ugnayan muna. Sa koneksyon na ito, Ginoong Xi, tara sa harap na tayo. Sage. Ingat, Binibining Lin. Di ba sinabi ko sa'yo, mabilis ang takbo ng pangyayari. Kuya mo, Ilang araw pa lang si Binibining Lin sa bahay, parang matagal na. Ang pagkakakilala niya kay Ginoong Si. nako, kakapagtapat ko lang kay Pemo yan. Tapos nakita niya akong kasama ang ibang lalaki. Baka masira ang imahe ko. Ah, pinsan pala, matagal na tayong hindi nakita. Kanina lang, pinag-usapan ka namin ni Binibining Lin. Oh, ano ang sinabi niya tungkol sa akin? Sabi ni Binibining Lin, nagpapasalamat siya sa pagliligtas mo. Pero nakita niyang malamig ka, kaya nahihiya siyang lumapit. Itanong mo sa akin kung paano tayo dapat magkasundo. Ganoon ba? Pero may nagsabi lang kanina na gusto ako. Gusto niyang lumapit sa akin. Mukhang matapang siya. Hindi naman, malakas ang loob ng batang ito. Tiyak na nagsiselos si Kuya P. Mga kaibigan, gumagabi na. Tinatawag tayo nila Dirongan para kumain sa bulwagan. Dito po tayo. Bago kumain, magpatugog muna si Ronger. Para maaliw tayo. Handa ka na ba, Ronger? Balita ko, magaling si Miss Lin sa pipa mula pagkabata. Marunong ka siguro. Bakit hindi ikaw na lang ang tumugtog? Huwag na, baka maagawan ko ng atensyon si Miss Pei. Pemo yan, putangina mo. Ang dating may-ari ay isang babaeng entertainer. Paano ako matututo? Miss Lin, hindi mo ba igagalang ang Duke's Mansion? Kung gusto ni Mew, tutugtog ako. Si Lin Wan ay isang sikat na babaeng entertainer. Kung hindi ko siya matumbasan, nakakahiya. Alam ko na. Magpapasaya ako sa inyo. Ah, ang pinsan mo pala ay maganda, pero hindi matalino. Matagal na akong hindi tumutugtog. Pasensya na sa mga pagkakamali. Hayaan ninyo akong magsimula at sirong na lang. Ang tumugtog para sa inyo. Hindi kailangan kong ipaliwanag sa kanya. Kuya mo, Anong ginagawa mo rito? huwag kang magkamali sa nangyari kanina sa akin at kay Ginoong Xi. Ano bang dapat ikamali ko? Sila Dirongan ang nagutos. Naalagaan ko si Ginoong Xi, kaya hindi ako makahindi. Kaya nakipag-usap ako sa kanya sa balkonahe. At nahulog ako, kaya tinulungan niya ako. Kung utos ng ina mo, ginawa mo lang ang trabaho mo. Magaling ang pag-aalaga mo. Alam mong gusto kita. Kung hindi lang ako nakatira sa inyo. At nahihiyang tumanggi, bakit ako makikipag-usap? Sa ibang lalaki. Alam mo ba na ikakasal ako sa susunod na buwan? Alam ko. Mahal kita kahit walang pangalan. Gusto ko pa rin. Umalis ka dyan. Ang paraan ng blood silkworm. Naiintindihan mo ito? Eh, Nababasa mo ang nakasulat dito. Tingnan mo nga kung ano pa ang nakasulat. buti na lang, bago ako napunta dito, nag-aral ako ng sinaunang pagsulat. Totoo pala ang sinasabi na ang kaalaman ang nagbabago ng kapalaran. Ayon dito, kung makakalap ng 7 babae na ipinanganak sa Inhaw,
At kunin ang dugo mula sa kanilang puso para gawing eliksir, makakamit ang immortalidad. At pagkabuhay na muli ng patay. Kaya ba namatay ang mga babaeng iyon ay may kinalaman sa ritual na ito? Tama nga ang hinala ko. Kaya ako dinala ni Pei mo yan pabalik. Dahil sa sinabi kong petsa ng kapanganakan, ay sakto sa kondisyon. Ginamit niya ako bilang pain para hulihin ang mas malaking isda. Kung kayang basahin ni Binibining Lin ang nilalaman nito, maaari bang kopyahin mo ito para sa akin? Isni, wala ka bang kamay? Gusto mo pa ng buhay ko. Tapos magpapagawa ka pa sa akin. Ang ipinagagawa ni kuya mo, gagawin ko. Sandali. Ano nangyari sa paa mo? Nadulas ako kanina. Kahit nahawakan ako ni Ginoong Si at hindi nasugatan. Naipit pa rin ito. Umuwi ka at magpahinga. Huwag nang gumala. At siguraduhin makopya mo agad. Sige, kuya mo. Heart. Ay naku, hindi ko inaasahan. Ang ating malamig at matigas na si Panginoon Pei, mayroon na palang nagugustuhan. Kailan po dumating ang kagalang-galang na prinsipe? Sakto lang, nakita ko ang eksena kanina. Pei King, ang tigas mo naman. Ang babae na iyon, ganoon na lang ang pagpapakita ng interes sa iyo. Pero wala ka pa ring pakialam. Kagalang-galang ako at si Linwan ay. Huwag mo nang ipaliwanag. Ang paliwanag ay pagtatakip. Parehong lalaki tayo. Naiintindihan ko. Sex, usapang trabaho. Dumating ako ngayon para itanong ang kaso sa Zhao Zhuang. Balita ko, may bagong ebidensya kang nakita, Pei King. Pinapakopya ko na kay Linwan ang salin. Kung totoo ang sinasabi ninyo kanina, kakaiba talaga ang kasong ito. Hindi natin hahayaang magtagumpay ang masamang kulam na ito. Bukod sa balat ng hayop na yon, may isa pang nakita si Dr. Zhang na kahina-hinala. Sinuri niya ang bangkay ni Zhu Zhuang. Si Zhuang ay hindi namatay sa saksak ko. Bago pa yon, lason na ang halos pumatay sa kanya. May ibang gustong agad siyang patayin. Tama. Batay sa salaysay ni Zhu Zhuang bago siya mamatay. Ang kasong ito ay maaaring may kinalaman sa Kaifeng Prefecture. Kaya po ba ng kagalang-galang na maghanap ng paraan para makapagsimula ang dalitempo ng opisyal na investigasyon sa Kaifeng Prefecture? Mahirap gawin iyon. Pei King, sa ngayon, wala tayong ebidensya o saksi. Kahit ako, kailangang sumunod sa patakaran. Pero, kung may mahanap pa ang Dali Temple, Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Bakit siya ang magsasabi kung kailan ako magmamadali? Ano ba ang problema niya? Hindi ka na magkukopi, miss. Hindi na. Biyaya ito sa 100 taon. Kailangan kong magaling na hawakan si Pei mo yan. 2 araw na, bakit wala pa si Linwan? Nagpadala ng kanyang salin? Baka naman. Nagpapakulo na naman ng gulo. Young master. Ano ang nangyari? Nakatuon ang miss sa pagsasalin. Hindi ko siya magambala. Pero mahirap ang teksto sa pergamino. Kailangan niyang magsaliksik. Sa maraming dokumento. Inabot siya ng pagkapagod. Isang salin lang naman, hindi ba niya maintindihan? Sabi ng miss, bilin ito ng young master. Hindi pwedeng pabayaan. Kailangan eksakto bawat salita. Sinabi rin niya. Na nagmamadali ang young master, kaya kahit hindi kumain o matulog. Tatapusin niya ito. Kitaw, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Mujej. Nandyan ka na. Huwag kang mag-alala, matatapos ko ito ngayon. Oh, kukunin mo na ba ngayon? Okay lang ako, ibigay mo na lang sa akin kapag tapos na. Magpahinga ka. Esan. Ang galing ng plano mo, miss. Siyempre. Matagal nang tapos ang salin mo. Kailan mo ibibigay kay young master? Bukas ng umaga. Dapat niyang isipin na napakahirap ng ginawa ko. Ganito siya magpuyat at magpakagutom. Baka talagang aksidente lang siya napasok sa kaso, walang ibang motibo. Sige na. Ang mahalaga ngayon, mag-ulat muna sa Crown Prince. Miss, sinabi ko kay young master na may sakit ka. Dapat nasa loob ka ng kwarto. Anong problema? Biyaya na wala siya, nababagot na ako.
Matagal kong pinaghirapan ang pagpipinta ng birthday gift. Sinira mo ng tinta at sasabihin mong hindi sinasadya. Kitang-kita ko na matagal mo ng balak ito. At hindi talaga sinasadya. Kung gusto mo, Ibibigay ko sa iyo ang painting ko. Sino ang may gusto ng pangit mong painting? ayaw mo lang na sa birthday ni Lola. Mas mapansin ako kaysa sa iyo. Hindi ako. Napanood ko na ito. Kontrabidang si Pishuyu. Naiingit sa galing ni Paymurong sa pagpipinta. Sinasadya niyang sirain ang gawa nito at nagpapanggap na inosente. Binugbog ni Paymurong siya. Pero si Payuan ang nagulong kay Paymurong. Kaya hindi ito nakadalo sa birthday. Umuwi ka muna, susunod ako para iligtas ang dalaga. Kung hindi mo pa aminin, gusto mo bang sampalin kita? Binibining Lin, bakit mo ako hinahadlangan? Binibining kumalma ka muna. Pagdating ng iyong ama mamaya, At nakita niyang binubuli mo ang kapatid mo, ano ang gagawin niya? Itay, Narinig ko na. Isang painting lang naman yan. Aksidente lang ni Shuyu. Bakit ang tindi ng reaksyon mo? wala naman si Itay doon. Bakit naniniwala siya sa iba? Bakit hindi siya makinig sa akin? Palaging mabait at responsible si Shuyu. Hindi niya sasadyain ang painting mo. Hindi tulad mo, puro kalokohan at palaging gusto mong manalo. Ganyan ka kabias kay ate. Hindi ka ba natatakot na malaman ng lahat? Ulit mo ang kabigas sa aswang. Ano ang pinagsasabi mo? Shuyu, pasensya na sa nangyari. okay lang po ako, Itay. Ikaw ang dapat mag-ingat, huwag magalit ng sobra. Huwag mo nang pansinin ang kapatid mo. Ako na, ang bahala sa kanya. May gagawin pa ako. Alis muna ako. Wala naman akong ginawa kay Binibining Lin, di ba? Bakit ngayon? Nakikialam ka pa. Hinadlangan ko si Paymurong para hindi kanya masaktan. Tapos ako pa ang may kasalanan? Nagpapasalamat ako sa pagtulong mo, Binibining Lin, pero Mas mabuti kung asikasuhin mo na lang ang sarili mong buhay. narinig ko, ikakasal na si Kuya kay Binibining Su sa susunod na buwan. Ay, nanggugulo pa. Alam ko yan. Madalas akong pumunta sa bahay ni Binibining Su. Magkaibigan kami. Ganyan ka kasing sipsip kay Binibining Su. Gusto mo bang maging pangalawang asawa dito sa bahay? Ganyan ka magsalita, siguro dahil pangalawang asawa ang nanay mo. Kaya ganoon ang iniisip mo. Ang talas ng dila mo, Binibining Lin et. Hindi ako karapat dapat tawagin yan. Huwag kang malungkot, Binibining Pei. Ang taong tulad ni Pishuyu, bahala na ang Diyos sa kanya. Huwag mong saktan ang sarili mo. Salamat kanina. Kung hindi mo ako hinadlangan at nakita ni Itay, na sinaktan ko si Pishuyu, Baka ikulong na niya ako sa bahay. sa babaeng tulad ni Pishuyu, Hindi pwedeng basta-basta. Dapat matuto ka. Binibining Oh, siya nga pala, Linwan, ikaw ba? May gusto sa kuya ko. Mukhang walang sikreto sa bahay na to. Kung tutulungan ako ni Paymurong, ang kapatid niya, Malaki ang sansa ko. gusto ko siya. Gustong-gusto ko talaga. Linwan, salamat sa pagtulong mo sa akin. Sigurado magsasabi ako ng maganda tungkol sa iyo sa harap ni Kuya. Alayanan, Hindi ko alam kung gumaling na ba ang kanyang katawan. Huling na ngayon, sa susunod na lang. kuya. Kuya, hinahanap mo ba si Ate Wan? Dumadaan lang ako. Hindi ako naniniwala dito mismo sa. Pintuan ng kwarto ni Ate Wan. Huwag mo silang mabahan. Alam nang nagsisinungaling kung sino siya. Hindi ko pa nakita si Kuya na. Nagpakita ng ganoong pagmamahal sa isang babae. Ayan, dinala mo na nga siya dito. Dapat bigyan mo siya ng katayuan, kahit na may kasunduan ka na. Hindi naman hadlang iyon para pumasok si Ed, Wan bilang pangalawang asawa. Sino ang nagsabing gawin siyang pangalawang asawa? Aba, maganda si Linwan, mabuti pa ang ugali. Saan siya hindi karapat-dapat sa'yo? Ginawa niya ang lahat para sa'yo. Wala ka bang naramdamang pagmamahal? Hindi ko may paliwanag sa'yo. Kuya mo, mahal na mahal kita. Bakit hindi mo ako gusto? Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Paano ako nagkaroon ng ganoong panaginip? Ang sarap talaga ng pagkain sa Pay Residence, mas masarap pa kaysa sa mga in-order ko online. Kuya mo, bakit ka nandito sa kalagitnaan ng gabi? Hindi ka ba makatulog ng maayos? Mabuti naman ang tulog ko. Bakit ka naglalakad-lakad dito sa kalagitnaan ng gabi?
Ito ang duking residensya, saan man ako pumunta, kailangan pa bang ipaalam sa'yo? Mabuti naman kung mabuti ang tulog ni kuya mo, pero ako hindi masyadong makatulog. Bakit? Naaalala kita. Sa aking pagtulog at paggising. Linwan, palagi mo bang sinasabi ang mga salitang ito? Tunay ba ang iyong puso? Magandang gabi. Ay, mukhang hindi tamang oras ang pagdating ko. Ano ang kailangan mo? Hindi ba sinabi mong hindi ka makatulog na maayos? Pagamutin ang iyong kawalan ng tulog. Naghanda ako ng gamot para sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. Ang iba naman, naglalandian sa kalagitnaan ng gabi. Hindi man lang nagsabi sa akin, hinanap-hanap pa kita sa buong tahanan. Nakakatawa, anong klaseng eksena ito? Oras na para lumabas ako. Kuya mo, may problema ka ba? Ang unang na ginagamit ko araw-araw ay nakakatulong sa pagtulog. Kung hindi ka naiinis ni kuya mo, Hindi. Hindi na kailangan. Ay naku, hating gabi na, hindi pa natutulog si Binibining Lin. Siya rin, hindi natutulog, pumunta pa dito sa lugar na may malambing na pakiramdam. Papalalimin ang relasyon. biro lang po, Dr. Zhang. Baka hindi ako type ni kuya mo. Ay, kung wala siyang pakialam sa'yo, hindi ganyan ang gagawin niya. Papalayasin ka lang niya ng diretso. Ito na nga. Siya pa ang nauna. Ayaw lang niyang makasama ako. Maniwala ka sa akin, Binibining Lin, siguradong pasado ka. Ay naku, Kung may pag-asa, susundan ko na habang mainit-init pa. Ayan, malamig ang trato mo sa akin itong huli. Dahil ba sa babaeng iyon sa bahay aliwan? Nagkakamali pala ako. Akala ko iba ka sa ibang lalaki. Naengganyo ka rin pala sa mga babaeng ganyan. Babaeng ganyan? Ako ba ang sinasabi mo? Sino ang gusto ko o hindi? Anong kinalaman ni Prinsesa Pinyang? Siya si Prinsesa Pingyang. Siya yun, hindi napapansin ang pag-ibig niya. Ako ay, Noon sa lambak ng putol na talampas, magkasama tayo araw-gabi, nagtutulungan sa panganib. Nakalimutan mo na ba ang mga alaalang iyon? Ngayon, tinanggal ko na ang aking uniforme. Bumalik sa kabisera. Talaga bang hindi mo alam kung bakit? Hindi ko alam. Dahil gusto kita. nag-confess. Nag-confess. Bakit ako kinikilig? May dagdag na kalaban na naman sa pag-ibig. Alam mo ba kung bakit ko dinala ang babaeng iyon sa bahay aliwan? Sa aking tahanan, Siguradong ginamit ka niya. ang babaeng tinatawag mong ganyan. Ang taong gusto ko, Ano? Anong sinasabi niya? huwag kang magtago, lumabas ka. Di mo yan, kailangan mo bang gumamit ng babaeng galing sa bahay aliwan? Para lang hamakin ako. Sinabi ko na kay Prinsesa Pinyang, wala ka sa puso ko. Di mo yan, maghintay ka. Anong klaseng tao yan? Ginamit ako para iwasan ang manliligaw, tapos itatapon pagkatapos. Bakit ka nandito? May dala akong pagkain, gusto ko lang ipatikim kay kuya mo. Huwag mong seryosohin ang sinabi ko kanina. Huwag kang mag-alala, kuya mo, alam ko ang lugar ko. Hindi ko isa sa puso. Kung hindi mo sineryoso, bakit ka umiiyak? Umiyak ka pa, pare. Di ba masakit sa mata pag may buhangin? Ang prinsesa Pinyang ay matapang at matalino. Isang babaeng bayani kahit hindi ako kasing galing. Gusto ko pa ring manatili sa tabi ni mo, alagaan siya. Mga babae talaga, palaging nagsiselos, umiiyak ng umiiyak. Nakakainis. Huwag kang umiyak, parang ako pa ang nanakit sa'yo. Di ba nga ako ang sinasaktan mo? Dito ka magtago, babalik ako agad. Naku po, may gustong pumatay sa akin ulit. Hindi kaya. Bitagnitin mo yan ito. Kuya, mag-usap tayo ng maayos. Sino ka ba? nakaligtas ka noong nakaraan, ngayon nahuli na kita. Wala tayong away, bakit mo ako pinag-initan? Wala tayong away, pero ang puso't dugo mo ay makakapagligtas ng buhay. Gusto mong gamitin ang ipinagbabawal na salamangka para magligtas. Huwag kang magreklamo pagkatapos mong mamatay.
Mabubuhay ng maayos ang anak ko sa mundong ito para sa iyo. Six na. Kuya, maawa ka, hindi pa ako sawa sa buhay. Huwag mo akong hawakan. Kyushaw, sumuko ka na. Di mo yan. Talagang sikat ang Dali Temple. 6 na babae sa kanyang county ang napatay. Ikaw ang nag-utos kay Zhao Zuang. Pang-7 na lang ang kulang kung makuha ko. Ang puso't dugo niya, mabubuhay ang anak ko. Ang mga salamangka na ito ay labag sa kalikasan. Dakpin si Kyushaw ng Kaifeng Prefecture. Hindi mo alam na spring knife ang hawak mo, mas mabuti pa. Ibigay mo na lang sa akin, ingat. Bakit totoo itong isa? Linwan, Ano nangyari? kailangan mo siyang buhayin. Hoy, saan ka pupunta? Tatanungin ang bilanggo. Buti na lang, hindi tinamaan ang Vital, hindi nakamamatay. Mukhang mahalaga ka sa kanya. Hindi kaya nagbantay siya magdamag. Gising ka na. Okay na ako, huwag kang mag-alala. Bakit mo ako tinakpan? Nakita kong may panganib kaya hindi na ako nag-isip. Sumugod na lang, siguro dahil gusto na gusto kita. Susunod, hindi na ako gagawa ng kalokohan. Totoo ba ang sinabi mo? Totoo. Alam mo bang ang pagiging malupit, mabilis magdesisyon, at mabangis na walang awa? Ang tunay kong pagkatao. Hindi ka ba natatakot? Ang mga pinapatay ni kuya mo ay mga masasamang tao na karapat-dapat mamatay. Talagang iba ka sa kanila. Nahuli ko na si Kyushaw, tiyak na ibibigay ko ang hustisya. Para sa iyo at sa mga babaeng namatay. Magpahinga ka ng mabuti. Ano ang pinakikinggan mo? Matandang puno ka. Sa wakas ay namulaklak ka na rin. Hala, ngayon lang hindi ka sumagot. Xiaobay, magtanong ka sa timog ng lungsod. Hanap ka ng bahay para kay Linwan. Papaalisin mo siya? Linwan ka. Buhayin ang anak niya. Nakita ko ang bangkay ng anak niya. Patay na ito ng maraming taon kahit gamitan ng salamangka. Hindi na mabubuhay. Pero handa siyang umamin. Ibig sabihin, may ibang gusto niyang protektahan. Kung may iba pang nasa likod ni Kyushaw, hindi na ito ordinaryong tao. Ang pwedeng magpataw ng kaso sa isang gobernador ng Kaifeng. Malamang ay malaking tao sa kabisera. Gusto kong imbestigahan pero ayokong madamay pa si Linwan. Nakuha ko na, gagawin ko na ito. Ano na nangyayari? Parang wala kang gana? Binibini, parang narinig ko. Si Ginoo at si Dr. Zhang na nag-usap. Sabi, pagkatapos ng isang buwang pahinga mo, ipapadala ka na sa iba. Ano? Si Pimo yan talaga. Kakatapos ko lang magsakripisyo para sa kanya, tapos itataboy niya ako. Huwag kang magalit, Binibini. Baka may dahilan si Ginoo. Anong dahilan? Malamig ang puso niya. Taksil. Walang kwenta. Sino ang sinisiraan mo, kapatid? Sino pa? Si Pimo yan. Ang makunat at matigas ang ulo. Ano nang pinagtatawa mo? Nagsumikap ako para sa plano mo. Tapos tatawanan mo lang ako. Huwag kang magalit, kapatid. Di ko lang nakita na may tao na kayang magalit ng ganyan kay Kuya P. Karamihan sa kanya ay umiwas. Tama nga ang napili ko.
Inilabas ko ang lahat, nangulit, nagsalita ng magaganda. Nagsakripisyo, akala ko kahit papaano magbabago siya. Pero ano ang nangyari? Itinataboy niya ako. Parang salot. Mukhang tunay na nasasaktan ka, kapatid. Baka naman, nagagusto ka na kay Kuya P. Paano naman, pera ang gusto ko ah. Sige na, dahil sa pera, hindi na ako makikipagtalo sa kanya. Sa timog lang naman ng lungsod. Kaya ni Juan Juan magbalik palasyo. Kaya ko ring magbalik mansyon. Sino si Juan Juan? Kung ayaw mong bitawan, bakit hindi mo siya pinigilan? Bakit mo ako tinititigan? Noong ilang bises akong naglakbay, hindi ka man lang nagpaalam. Ngayon nakatitig ka ng todo dito. Kung hindi yan pagmamahal, ano pa? Nakakainip. Aray. Ikaw talaga. Matigas lang ang bibig. Maganda pala ang bakuran. Narinig ko ito ang Shizi. Ang nag-utos kay Yarjang pumili, sa tingin ko, pinapahalagahan ka pa rin ng anak. Sana nga. Binibining Lin. Ayong dalawa pala. Ano ang ginagawa ni Ixie dito? Taga-timog lungsod ako, may emergency sa pamilya. Bumalik ako para asikasuhin. Ikaw naman, Binibining Lin. Bakit ka napadpad sa maliit na lugar na ito? Nasugatan ako, maganda ang hangin at tubig sa timog lungsod. Kaya dito ako nagpagaling. Nasugatan ka? Saan? Malubha ba? Huwag kang mag-alala, Ixie, gasgas lang. Kung malubha, makakapag-usap pa ba tayo? Tama, nag-alala lang ako ng sobra. Kung andito ka na, Ixie, pasok ka na. Sage. Bagong kaso, hindi kayang ayusin ng timog lungsod na yamen. Ulat sa Dali Temple. Anong kaso? Hinukay ang puntod ng pamilya Tsi, mga alahas at gintong libing. Walang nawala, may dagdag pa. Interesting. Anong dagdag? Isang kabaong. Na-identify na ba ang katawan? Isang maglalatik mula sa timog lungsod. Tulungan natin siya na makakuha ng mamamatayo. Hayaan silang isipin ang ilang paraan upang ihinto ang pag-ulat ng lahat sa Dali Temple muna. Sir, hindi natin ito matatanggi. Bakit? Nakalimutan mo? Kamag-anak ng asawa mo ang pamilya Tsi. Nag-utos ang asawa mo. Mahirap tumanggi. Buti na lang dumating ka. Kaya naman, pwede gamitin mo ang iyong posisyon para sa sarili mong interes. At dalawin si Ate Lynn. Kainin mo na yung money mo. Gawa ko itong milk tea. Tikman mo, Ixie. Nakakahiya naman. Huwag kang mahiya, Ixie. Bagong salta lang ako sa Nancheng, walang kakilala. Salamat sa tulong mo, kaya hindi ako nagulo. Walang problema kung iinom ka lang ng milk tea. Salamat, Binibini Lin Sage. Tikman ko na. Masarap. Nga pala, noong huli, sinabi mong may problema sa pamilya mo, Ixie. Naayos na ba? Mahirap. Sa totoo lang, binibinilin ang Dali Temple. Ay mapapadala ng mga investigador sa mga araw na ito. Magpapadala sila? Sa palagay ko darating na sila sa mga susunod na araw. Eh si Pei mo yan. Maraming tauhan ang Dali Temple. Hindi siya mismo darating. At kahit dumating siya, hindi niya ako dadalawin. Binibinilin, anong nangyari? Wala. Huwag na natin pag-usapan ang malungkot na bagay. Uminom tayo ng saa. Sage. Nandito ka na rin lang. Hindi mo ba talaga siya dadalawin? Isang babae lang siya, ipinatapon mo siya. Sa lugar na hindi niya kilala. Malungkot yon. At saka, hindi pa. Gumagaling ang kanyang sugat. Hindi ka ba nag-aalala? Yan ang tamang sagot. Pinsan. Kuya mo, bakit ka nandito? Mukhang maling oras ang pagdating ko. Kuya mo, sandali lang. Bakit aalis ka agad? Matagal na tayong hindi nagkita.
Namimiss kita. Wala naman kaming malalim na relasyon ni Binibilin, hindi mo kailangang gawin yon. Galit ka ba sa akin at kay Iksi, kuya mo? Hindi ako ganoon ka-bored. Pero sa tingin ko, galit ka talaga. Marami siyang naitulong sa akin, Iksi. Nagpapasalamat ako. Kaya inanyayahan ko siyang kumain dito. Pero iba ka, kuya mo. Paano iba? Ang utang na loob kay Iksi, isang basong milk tea lang ang kapalit. Pero ang utang na loob sa iyo, kuya mo. Ibubuhos ko ang buong buhay ko para bayaran. Huwag kang magsalita ng pabiro. Kung pabiro man o hindi, ipapakita ko sa iyo, kuya mo. Pupunta na ako sa munisipyo. Hindi ako susuko. G-Pay, malayo ang biyahe mo. Pagod ka siguro. Paumanhin sa hindi magandang pagtangga. Kumusta na ang investigasyon sa kaso? May konting progreso. Ang patay ay yung may-ari ng gusaling iyon. Si Lidash Huang, yung nagtitinda ng kanin ng baboy. Ayon sa pagsusuri ng eksperto, sa lig ni Lidash Huang, may markang pula at ang mukha niya ay namamaga at nangingitim. Buhay na buhay siyang sinakal. Nahanap na ba ang pumatay? Pumunta talaga ako sa kanyang pwestong pagtitinda ng karne. Sabi ng ibang tindero sa paligid, mabait naman daw siya. Wala silang nakitang may gali sa kanya. Pero, teka. Huwag po kayong magmadali. Dati, may asawa si Lidash Huang. May anak silang babae. Pero hindi ko alam ang nangyari. Umalis yung asawa niya kasama yung bata. Hanggang ngayon hindi pa nahahana. Wala na akong ibang alam. Pasensya na po, limitado lang kakayahan ko. Wala pa akong ibang nalaman. Saan yung barangay, Lee? Dalhin mo ako doon. Ginoong Pei, hindi naman sa ayaw ko kayong dalhin. Kasi yung mga taga-barangay Li, ayaw nilang makipagtulungan sa mga opisyal. At saka, gabi na po, baka mas mabuti na magpahinga muna kayo. Bukas na lang tayo umalis. Ang Spring Light Inn ang pinakamagandang inn sa South City. Ito po ang kwartong inihanda para sa inyo. Magpahinga po kayong mabuti, Ginoong Pei. Wala ka nang gagawin dito. Umuwi ka na. Aalis na po ako. Kuya mo. Si Sancho ba yung nagsabi sa'yo? Na nandito ako. Kuya mo, wag mong sisihin si Dr. Zhang. Ako ang nagpumilit na pumunta. Wala kang pwesto dito. Umalis ka na. Kuya mo, actually, humihingi ako ng paumanhin. Kaninang umaga, hindi ko dapat. Kung hindi mo ako mapapatawad, hindi kita pahihirapan. Hindi na ako muling lalapit sa iyo. Kuya mo, may gusto akong ibigay sa iyo. Ito ang inukit ko sa bahay nitong nakaraan. Gusto ko sanang gawing mukha mo, pero ang tanga ko, nasugatan ko yung kamay ko, hindi maganda yung pagkakagawa. Masyadong mura yung kahoy na nabili ko sa palengke. Pangit talaga ang quality. Mahal magpaukit ng buong pangalan, pero yung yan lang. Baka pwede na. Sayang lang, nasugatan yung kamay ko sa pagbabalat ng money. Hintayin mo ako dito. Lalagyan ko ng gamot. Ah, ganun pala ang gusto niya. Ang daming bote, hindi ko alam kung alin ang pangkamay. Ingot. Wala akong magawang tama. Ayaw sa akin ni kuya mo. Nararapat lang. Hindi na ako makakaabala. Sa paningin ni kuya mo. Hindi kita kinasusuklaman. Kuya mo, may kahit konting pagtingin ba sa akin? Sa itsura mo, parang hindi naman kailangan ng alalay. Huwag mo nang banggitin ang pag-uwi ko. Ibig sabihin, payag kang dito ako tumira. Medyo mayabang pala itong si Pimuyan. Gabi na, bakit ka nasa labas? Di ka nagpapahinga?
Nasa kwarto mo si Binibining Lin. Hayaan mo siya matulog ngayon. Bukas, ihatid mo siya sa kabilang bahay. Huwag naman. Baka may magamit pa si Binibining Lin. Anong magagawa niya? Nakalimutan mo? Sabi ng alkalde ng Nancheng, ayaw sa gobyerno ng Barangay Li. Kung si Binibining Lin ang mag-usisa, baka mawala ang pag-aalangan nila. Binibining Lin, sa inyo po kami asa para magtanong. Huwag kayong mag-alala. Di ko bibigin si kuya mo. Ate, dito po ba ang Barangay Li? Sa totoo lang, naghahanap po ako ng asawa at anak ni Lida Shuang. Bakit mo hinahana? May utang sa amin ang pamilya Li. Namatay ang lolo ko. Wala kaming pambayad sa libing. Kung di mabayaran ang utang, baka mapilitan akong magpakamatay o magbenta ng sarili. Kawawa naman. Pero wala na sa Barangay Li ang buong pamilya. Bakit? Nung una pa, adik na sa sugal. Si Lida Shuang, muntik na niyang ipagbili ang anak para bayaran ang utang. Yung asawa niyang si Hunyu, laging nangungutang para sa kanya. Siya naman, panay ang pananakit. Eh bakit sabi nila tumakas? Ang asawa ni Lida Shuang kasama ang anak. Sa palengke mo narinig yan, no? Tumakas. Kalokohan. Mahilig magpakitang tao si Lida Shuang. Ayaw niyang malaman ng iba na may utang siya. Kaya sinisiraan niya ang asawa. Siya mismo ang may balak ipagbili ang anak. Pero ang asawa at anak ang sinisisi. Ganun pala. Kaya nung mamatay si Lida Shuang, masaya ang buong barangay. Alam naman namin. Konektado si Hunyu sa pagkamatay niya. Pero napakahirap ng buhay ni na Hunyu at ng anak niya. Kaya ayaw na naming isumbong sa autoridad. Ah, Aba, may kasanayan din pala ang ating Binibining Lin. mukhang nag-ipon pa rin ng pera si Hunyu sa iba't ibang lugar. Para bayaran ang mga pinagkakautangan. Baka kailangan lang nating maghintay at manatili sa ating pwesto. Ano sa palagay mo? Kung sabi ni Binibining Lin na maghintay, maghintay tayo. Ikaw ang asawa ni Lida Shuang. Ano ang masasabi mo tungkol sa pagkamatay ni Lida Shuang? Patay na siya. Ano ang kinalaman ko doon? Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Kung pinaghihinalaan ninyo ako, pakiusap, magpakita kayo ng ebidensya. Sa mga kuko ni Lida Shuang, nakakita kami ng mga bakas ng dugo. Malamang noong siya ay binibigti. Sa kanyang pagpapakamatay, nahawakan niya ang pumatay. Ako ang pumatay sa kanya. Bakit mo siya pinatay? Pinatay ko siya dahil karapat dapat siyang mamatay. Gino, may asawa ka rin, hindi ba? Hayaan mo bang ang iyong asawa ay magbenta ng kanyang katawan? Ibebenta mo ba ang iyong anak na babae? Upang maging alipin. Hindi pa rin ito sapat na dahilan para pumatay. Siguro, pero hindi ako nagsisisi. Kahit ibigay ko ang buhay ko para sa kanya, sulit na. Yamang inamin mo na ang iyong kasalanan, Kaikon. Dalhin mo siya pabalik at siya sa ating mabuti. Opo. Ano? Sa palagay mo ba ay hindi pa ito pwedeng tapusin? Malakas at malusog ang pangangatawan ni Lida Shuang. Imposibleng mapatay siya ni Hunyu ng mag-isa. At saka, wala namang mga galos sa braso ni Hunyu. Pinaghihinalaan mo na may kasabot siya? Ang anak na babae ni Hunyu. Dapat na rin nating hanapin. Hindi ba't malinaw na ang kaso? Bakit ganyan pa rin ang itsura mo? Hulaan ko, hindi dahil sa kaso. Dahil kay Linwan? Tingnan mo. Bakit ka nagagalit? Sa palagay ko. May gusto ka rin sa kanya, pero ayaw mong aminin. Halika. Ay. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noon? Ang taong tulad ko ay hindi karapat-dapat na magustuhan ng iba. At hindi rin karapat-dapat na magustuhan ng sinuman. Mapanganib man ang tungkulin sa Dali Temple, mataas ang posisyon at malaki ang sweldo. Ang ibang tao, kung may katulad mong posisyon ngayon, masaya na sila. Ikaw, palagi kang nababahala. Pero may kutob ako. Ang kasong iyon
ay makakaapekto sa maraming tao. Ang ibig mong sabihin, ang kaso sa Kaifeng Prefecture. Itong mga nakaraang araw, iniisip ko kung sino ang may kakayahang gawing supervision siya na ulan. Naisip ko, isa lang ang posibleng dahilan. Ang pamilyang imperial. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa'yo lang naman sinasabi. Ako? Mukhang lasing ka na, umuwi ka na at magpahinga. Binibining Lin. Narinig mo ba ang mga sinabi ko kanina? Huwag kang mag-alala, Dr. Zhang, hindi ko sasabihin sa iba. Hindi ang kaso ang tinutukoy ko, kundi ang nararamdaman. Pero huwag kang masyadong malungkot. Medyo matigas ang ulo ni Pei Erlang. Pero nag-alala lang siya na baka may masaktan sa mga mahal niya. Ano ang dapat kong gawin? Samantalahin mo ang sitwasyon at kunin mo siya. Ang ganda-ganda ng mukha, pero ang tigas naman. Ng puso. Sayang. Tahimik, malamang tulog na. Araw-araw, ikaw ang laging may masamang tingin sa akin. Alam mo ba ang hirap mong pakisamahan? Bakit ikaw na naman ang nananaginip ko? Kuya mo, lasing ka na, pakawalan mo muna ako. Pinauwi na kita, bakit ka pa bumalik? Bumisita lang ako para tingnan kung maayos ang tulog mo, kuya mo. Maayos ang tulog ko. Pero nang dumating ka, nagulo na. Bakit? Sabi mo, gusto mo ako, di ba? Eh, Paano kung hindi ako yung nakikilala mo? Gusto mo pa rin ba ako? ikaw pa rin si kuya mo, ano man ang itsura mo. Gusto pa rin kita. Hindi naman talaga. Seryoso siya. Hindi pwede. Hindi pa ako handa. Ikaw. Wala kang galang. Bakit mas namamaga pa pagkatapos matulog? Siguro kagabi. Sobrang higpit ng halik ni Pei mo yan. Magandang umaga, Binibining Lin. Bakit mo tinatakpan ang bibig mo? Wala, mainit lang ang pakiramdam ko. Ingnan nga kita. Wag na, hindi na kailangan. Ang mga ito, bakit pa ang lahat may mali? Ikaw ba'y multo? Kailan ka lumabas sa kwarto? Tatanungin kita, may pumasok ba sa kwarto ko kagabi? Wala. Sinong maglalakas loob na pumasok sa kwarto mo? Eh bakit may bukol ang batok ko? Ikaw mismo ang nakabunggo niyan sigurado. May nalalaman ka ba? Yun kasi. Ginoo, nandito na ang anak ni Hunyo. Xiaolian, nakikiusap ako. Patawarin niyo po ang aking ina. Huwag niyo po siyang parusahan ng kamatayan. Ginawa lang niya yon para iligtas ako. Ililigtas ka. Sugalero ang aking ama. Kapag natalo siya, sinasaktan niya kami ng aking ina. Para mabayaran ang utang niya. Maraming utang ang ina ko. Pero hindi pa rin siya nagbago. Gusto pa niyang ipagbili ako sa pugad para kumita. Noong araw na yon, nagbanta akong aireklamo siya sa otoridad. Pero kumuha siya ng kutsilyo at sinubukan akong patayin. Kaya para iligtas ka, pinatay ng ina mo ang ama mo. Hindi. Wala itong kinalaman sa aking ina. Ako ang pumatay sa kanya. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo po. Ito ang mga gasgas na naiwan sa akin nang sinakal ko siya. Ito ang patunay na ako ang pumatay. Ginoo, ako lang ang may kagagawan nito. Ang aking ina, para lang protektahan ako, kaya nagsinungaling. Pakiusap, patawarin niyo po ang aking ina. Dalhin na. Pakiusap, patawarin niyo po ang aking ina. Sandali lang. Anong ginagawa mo rito? Pwede bang pabawasan ang parusa? Pumatay sila ng tao. Alam ko. Pero napilitan lang sila, di ba? Nagtatanggol lang sila sa sarili, hindi nila sadya ang pumatay. Hindi tumatanggap ng dahilan ang batas. Kapag pumatay, dapat panagutan. Lin Wan.
lumampas ka na. Ginoo, kahabagan niyo po kami. Ginoo, ako lang ang may kasalanan. Kung nailigtas ko lang agad si Xiao Lian, hindi sana kami napunta sa ganitong sitwasyon. Hindi po, Ginoo, hindi ganyan. Wala itong kinalaman sa aking ina. Ako ang pumatay. Tama na. Ang mga gasgas sa kamay ni Xiao Lian. Kung sa mga makuha nila. Isang batang babae lang siya, saan siya kukuha ng lakas? Para patayin ng isang lalaking may sapat na gulang. Dito. Siguradong may tulong ka, Hunyo. Kayo ay magkakasabwat. Ayon sa batas ng aming dinastya, dapat ay pugutan ng ulo. Ginoo, nakikiusap ako. Hayaan ninyong ako na lang ang mananagot dito. Si Xiao Lian ay isang bata pa lamang. Hindi dapat masira ang kanyang buhay dahil dito. Ginoo. Alam mo na ang kahihinatnan ng pagpatay, bakit mo pa ginawa? Kung hindi ko siya pinatay, kami ang mamamatay. Hindi ako nagsisisi. Nakikiusap lang ako. Ginoo, bigyan ninyo ng pagkakataon si Xiao Lian. Pakiusap, Ginoo, patawarin ninyo ang aking ina. Nasaan si Pei Elang? Malamig at walang puso kang lalaki. Ayaw na kitang makita. Ayaw na kitang makita. Paumanhin, maling tao ang tinamaan ko. Ang hatol kay Hunyo at Xiao Lian ay lumabas na. Walang parusang kamatayan. Mas magaan pa ang naging hatol. Si Pei lang naman, hindi naman talaga siya malamig at walang puso. Nakita rin niya ang hirap sa sitwasyon. Subalit, dahil siya ay nasa posisyon, kailangan niyang mag-isip ng mabuti sa bawat desisyon. Nagkamali ako sa kanya. Nasaan na siya? Gusto sana niyang makipag-usap sa iyo, ngunit matigas ang iyong paninindigan. Kaya umalis na muna siya. Magpahinga ka ng mabuti. Bukas, aalis na kami. Binibining Lin, tapos na ang kaso sa Nancheng. Sa ilang araw, ako at si Pei Elang ay babalik na sa kabisera. Ito ang bahay na ipinabili ni Pei Elang para sa iyo. Maaari ka nang manatili dito nang walang alinlangan. Ayaw pa rin niyang pauwiin ako. Ito ay hindi ko masasabi. Dr. Zhang, maaari mo ba akong tulungan? Anong tulong? Pakiusap, ayusin mong makita ko si kuya mo. Ngunit, Gusto ko lang siyang makita. Sige. Diyos sa Yushen, taimtim ang aking puso. Nais kong magdasal sa gabing umuulan upang matupad ang lahat ng aking hiling. Mayroon akong 3 hiling. Una, sana'y ligtas at maayos ang buhay ni kuya mo. Maligaya at walang problema. Pangalawa, sana'y maayos ang karera ni kuya mo. Maging maganda ang kanyang kinabukasan. Pangatlo, sana'y maging magkasama ang lahat ng nagmamahalan, maging masaya at magkaisa. Hindi pa ganap na gumagaling ang sugat. Nandito ka pa rin sa ulan. Kuya mo, hindi ko sinasadya pero nabalitaan ko. Na mas taimtim ang dasal sa gabing umuulan at mas madaling matupad. Hindi ako naniniwala sa tadhana o sa mga espiritu. Sa ano naniniwala si kuya mo? Sarili. Kaya hindi mo kailangang gawin ang mga walang kabuluhang bagay na ito. Umuwi ka na. Kuya mo, pasensya na, nagkamali ako ng akala sa umaga. Pero tingnan mo, hindi lahat ng ginagawa ko ay walang kabuluhan. Hindi ka naniniwala sa mga espiritu, pero ako naniniwala, matatag ang paniniwala ko. Basta may tapat na puso, lahat ng hiling ko ay magkakatotoo.
Kuya mo. Isama mo ako pabalik ng Kyoto, pwede ba? Bitawan mo. Ayoko. Bakit ba kailangan kang sumunod? Dahil mahal kita, kaya hindi ko kayang tiisin ang paghihiwalay. Lalo na ang sakit ng pagmimiss, nag-aalala rin ako. Kapag wala ako sa tabi mo, mapanganib ang kalagayan mo. Wala nang magtatanggol sa iyo. Seryoso ka bang handang isakripisyo ang buhay mo? Para lang sa akin? Handa ako. Umuwi ka at magpalit ng damit. Ibig sabihin ba ni kuya mo, isasama niya ako sa Kyoto? Kalahating sandali lang ang ibibigay ko sa'yo. Ngayon, samahan mo akong maglibot ng matagal. Bakit pagkatapos bumalik, hinatak ka agad para maglakad-lakad? Wanwan, ikaw talaga. Malapit na nating makuha si Kuya P. Sakto lang. Mukhang masaya doon. Punta tayo roon. At Wan, sumunod ka. Diyos ko, kailan kaya? Matatakasan ko ang kapalaran na mabihag. Alam mo ba kung bakit kita binihag? May nagbayad para sa buhay mo. Magkano ang binayad sa iyo? Doble ang ibibigay ko, pakawalan mo ako. Pwede ba? Akala mo ba pera lang ito? Yung nagbayad para sa buhay mo ay may malakas na koneksyon. Hindi namin kayang pagalitan. Par. Sindihan, Sage. Kuya, pag-usapan natin, patawarin mo ako. Tumakbo ka. Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? May masakit ba? Bakit ka lumabas at nagpalipat-lipat? Dapat nasa bahay ka lang. Ako, para lang sa mga kaibigan ko. Sila kaya ang mga bumalik? Hindi si Keikon. Ginoo, binibining Lin, ayos lang ba kayo? Ayos lang, Keikon. Ihatid mo si Binibining Lin pabalik mamaya. Hindi ka ba uwi? May pupuntahan akong isang tao. Pero yung nasa likod ng pagkakatali sa akin, Lanan. sasama din ako. Gusto ko din malaman kung sino talaga ang nagpatali sa akin. Tigilan mo na, bitawan mo. Ayoko, kailangan kong ilabas ang sama ng loob ko para gumaan ang pakiramdam. At higit pa, hindi ako mapapanatag kung ikaw lang mag-isa, Mujej. Keikon, hintayin mo ako dito, babalik ako agad. Opo, Ginoo. Ikaw nga. Ayan, nahulaan mong ako kaya ka bumalik. Para hanapin ako. Hindi ako pumunta para makita ka, para babalaan ka. Huwag mo na siyang galawin. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo. Kung hindi dahil kay Ayan, nagtatago ka sa akin. Bakit pa ako gagawa ng ganitong paraan? Ang nangyari sa Duanyagu, talaga bang hindi mo naalala? Kung wala kang interes sa akin noon, bakit mo pa isinakripisyo ang sarili mo para iligtas ako? Yung nagbuhat sa'yo palabas ng kuweba, hindi ako yun. Si Zhang Xiaobao yun. Ayan, akala mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? Maniwala ka o hindi, sinasabi ko sa'yo. Huwag mo nang gawin ang mga bagay na ikaw lang ang nahihiya. Hindi mo yan, akala mo ba ang tunay kong nararamdaman ay pwedeng paglaruan? Huwag mong saktan si Mujej. Ano ka ba? Ang usapan namin ni Ayan, kailan ka naging kasali? Commander, sa araw-araw, iginagalang ko ang mga babaeng general na tulad mo, na nakikipagdigma sa larangan. Pero kung patuloy kang magkakagusto kay Mujej, talagang wala ka ng paggalang. Babay, naniniwala ka bang papatayin kita ngayon? Para sa kanya, determinado ka talagang makipaglaban sa akin. Sinabihan na kita, huwag mo na siyang galawin. Kung gusto ko siyang galawin, papatayin mo ba ako? Akala mo ba talaga hindi kita kayang patayin? Mujej, Ayos ka lang ba? ayos lang.
Mujej, nakarating na ako, pwede mo nang bitawan. Mujej, salamat sa pagsagip mo sa akin kanina, na-touch ako. Huwag mo nang ulitin ang mga delikadong bagay, alam mo. Delikadong bagay? Yung pagharap ko sa harap mo kanina. Si Zhao Changning ay nasa larangan ng digmaan. Manggugulo na mandirigma. Anong ibibigay mo para pigilan siya? Makakasakit ka lang sa sarili mo nito. Talaga bang gagawin ni kuya mo para sa akin? Napatayin si Zhao Changning. Siya ang prinsesa ng Pingyang. Kung talagang gagawa siya ng masama sa'yo, syempre, papatayin ko siya. Kahit maging kaaway mo ang prinsipe ng Pingyang, wala kang pakialam. Ang pakialam ko lang ay ang mga taong mahalaga sa akin. Ako rin, si kuya mo lang ang mahalaga sa akin. Linwan, huling tanong ko na ito sa'yo. Talaga bang gusto mo ako? Ako, Kung magbabago ang isip mo, itulak mo ako. Wanwan, hindi mo ako itinulak kanina. Wala nang pagkakataon sa susunod. anong ibig sabihin yan? Gusto ako ni kuya mo? Hindi ba yan ang palagi mong inaasam? Pero may ilang bagay na kailangan kong sabihin ng maaga. Pinaka-naiinis ako sa mga nagsisinungaling sa akin. Kapag nagsimula na ang relasyon nating dalawa, hindi ko papayagan na magkaroon ng anumang pagbabago ng isip. Ano yan? Natakot ka? O talaga bang may tinatago ka sa akin? Wawala. Kaya nagbabago na ba ang isip mo sa pagsasama natin? Paano naman? Mahal ko si kuya mo, masaya pa nga ako. Paano ako magbabago ng isip? Mabuti naman. Maaga na. Magpahinga ka na. Sinabi ni Pei Muya na gusto niya ako. Gusto niya ako, talagang nagustuhan niya ako. Hindi ba yan ang palagi mong layunin, Binibini? Ngayon, bakit ka pa nag-aalala? Ganoon din ang iniisip ko dati. Pero iba na ang panahon ngayon. Akala ko dati. Hindi madaling makuha ang kanyang tunay na puso, ngunit hindi ko inakala. Nakusang ilalabas niya ang kanyang puso at darating sa harap ko. Kung kukunin ko ang dote at tatakas, parang masyadong. Nag-aalala ka bang masasaktan mo ang Ginoo? Binibini, nilagay mo na rin ba ang Ginoo sa puso mo? Ako, Kapag mahalaga sa'yo ang isang tao, mag-aalala ka. Kung masasaktan siya, Binibini, nagustuhan mo na rin ang Ginoo, di ba? nagustuhan ko na siya. Sumunod ka sa akin. Tara na. Magtago ka rito, babalik ako agad. Hanggang umaga ba siyang nagbantay? Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? May masakit ba sa'yo? Wala na, paano na ako makakaalis ng matiwasay? Binibining Lin. Guro, bakit ka rin narito sa Kyoto? Noong huli sa timog na lungsod, bumili ka sa akin ng isang inukit na kahoy. Sinabi mong ibibigay sa iyong minamahal. Hindi ko alam kung ngayon, ay, nagkatuluyan na ba ang dalawang nagmamahalan? Hindi ko alam kung mabuting kapalaran o sumpa. Mukhang nag-away na naman. Ayos lang, kamakailan ang estudyante ko ay gumawa ng napakagandang inukit na lawan. Dahil may pagkakataon tayo. Ngayon, ipinagkakaloob ko ito sa iyo. Hindi pwedeng ganoon. Ayos lang, kung ang inukit na lawan ay magdudulot ng isang magandang pagsasama. Iyon ay karangalan ko. Ingwan,
Kunin mo agad ang inukit na laawan. At ipakita mo kay Binibining Lin. King Wan, Ang apelido ko ay Song. Song Qingwan ang pangalan ko. siya ang nasa aklat. Ang tunay na Song King Wan. Binibining Lin, gusto mo ba ang inukit na kahoy na ito? Kung hindi mo gusto, may iba pa ako. Ikaw si Song King Wan? Kilala mo ba? Si Pei Mu yan, ang prinsipe ng Dukeng Pei. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin at kay Kuya Pi? Pumunta ka ba rito sa kabisera para hanapin siya? Inakusahan ang aking ama, namatay ang aking ina sa lungkot. Gusto kong malaman ang katotohanan at ibalik ang dangal ng aking ama. Ngunit walang paraan, kaya pumunta ako sa Kyoto. Ngunit ang Dukeng Pi ay napakataas ng peder, ilang beses na akong pumunta. Palagi akong pinaalis. Siyempre, hindi siya papapasukin sa Dukeng Pei. Akala nila lahat. Ako ang tunay na Song King Wan. At isipin lang nila na ang tunay na Song King Wan ay isang manloloko. Kasalanan ko ito. Matutulungan kitang makapasok para makiusap sa kanya, ngunit hindi ngayon. Hihintayin mo ba ako? Kung matutulungan mo ako, Binibining Lin, lubos akong nagpapasalamat. Huwag, dapat ko namang gawin iyon. Para sa iyo. Kung sasabihin ko ngayon kay Pei Mu yan, magugustuhan pa kaya niya ako. Pareho lang ang resulta, mas mabuting harapin na agad. Kuya Mu, saan kayo pupunta? May kaso sa labas ng Kyoto, kailangan kong pumunta. Babalik ako sa loob ng kalahating buwan. Hintayin mo ako. Kuya Mu, may sasabihin ako sa iyo. Pagbalik ko na lang sabihin mo sa akin. Ano na ang gagawin ko? Sabi ni Pei Mu yan, ayaw na ayaw niya sa mga nagsisinungaling sa kanya. Kung malaman niya na hindi ako si Song King Wan, baka suklam na rin siya sa akin. Pei Mu yan, patawarin mo ako. Hindi na kita lolokohin ulit. Paalam na, Gugong Few. Binibining Lin. Pagkalipas ng kalahating buwan, dalhin mo ang sulat na ito. At pumunta ka sa Gugong Fu para kay Pei Mu yan, tatanggapin ka niya. Hoy, sandali. Binibining Lin, kilala mo ba si Kuya Pi? Nakasagabal ba ang pagdating ko sa inyong relasyon? Hindi ako ang may kasalanan sa iyo at sa kanya. Ngayong nakabalik ka na, panahon na para umalis ako. Kung sakaling gusto kitang makita sa hinaharap, saan kita hahanapin? Baka gusto ka rin makita ni Kuya Pi. Hindi na niya siguro ako gustong makita. Wan. Ginoo, sa wakas nakauwi ka na. Kalahating buwan na ang nakalipas. Sabihin na bibili ng wishes kaya wishes. Alas sa mga nuno. Hanggang ngayon hindi siya bumalik. Ginoo, ano na ang gagawin natin? Baka may nangyari sa kanya. Ginoo. May isang babae sa pintuan na nagsasabi siya si Song King Wan at humihiling na makipagkita. Dalhin mo siya sa loob ng hardin. Opo. Ako po si Song Tingwan, nakikipagkita kay Pi Shizi. Ikaw ang tunay na Song King Wan. Opo. Bago umalis si Binibining Lin, ibinigay niya sa akin ang sulat na ito. Sinabihan niya akong dalhin ito sa inyo pagkalipas ng kalahating buwan. Kapag nabasa mo ang sulat na ito, para na rin nakita mo ako. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Inilihim ko ang aking tunay na pagkatao at dinaya ang iyong pagmamahal. Alam kong mabigat ang aking kasalanan at wala akong mukhang maiharap sa iyo. Lalo na, ayaw kong masayang ang iyong buhay dahil sa akin. Sana'y patawarin mo ang aking pag-alis na walang paalam. Labis ang aking pagsisisi, kaya't ang tanging lunas ay ang lumayo at huwag na tayong magkita pa. Sana'y maging maayos ang iyong buhay. Huwag mo na akong isipin. Ang kapal ng mukha ng taong ito.
Kekon, Narito po. sumama ka sa akin. Kahit kailangan pang hukayin ang buong mundo. Hanapin natin si Linwan. Ang hina ng loob ko. Sabi ko maghahanap ako ng lugar na hindi makikita ng kahit sino pero napagtanto kong wala talagang mapupuntahan. Kung hindi man, ibabalik ko ang pera ng bahay na ito. Kay Pimu yan. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras. Binibining Lin. Ikaw nga talaga, Binibining Lin. Hindi ba? Kasama mo si Pei, ang apo ng prinsip, sa kanilang tirahan? Bakit ka nandito? Mahaba ang kwento nito. Hindi kaya masama ang pakikitungo sa iyo ni Pimu yan? Kung ganoon nga, Binibining Lin, huwag mong pilitin ang sarili. Ano ba naman ang maganda sa dukal na tahanan? Wala namang kalayaan doon, kumpara sa aming simpleng pamilya. Ginoong Xi, pakawalan mo muna ako. Hindi. Noong nakaraan, pinalaya kita. Ngayon, hindi na kita pakakawalan. Ginoong Xi, ano ba ang sinasabi mo? Sa totoo lang, mula noong unang pagkikita natin sa dukal na tahanan, naibigan na kita. Pero noon, hindi ko alam ang tunay mong pagkatao, kaya hindi ako makapagpakita ng labis na pagmamalasakit. Ngunit nang dumating ka sa Timog Lungsod, labis akong natuwa. Akala ko, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Pero sa huli, sumama ka pa rin sa pinsan ko pabalik sa kabisera. Binibining Lin, tunay kitang minamahal. Maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Bitawan mo siya. Si Linwan ay aking kasintahan. Ginoong Xi, huwag mo nang sayangin ang iyong pag-asa. Pimu yan, bitawan mo ako. Ngayon, hindi mo na ako tinatawag na kuya mo. Ngayon, galit ka na sa akin. Ang lahat ng pagmamahal mo sa akin noon ay peke lamang, pandaraya lang. Nagsisisi ka na, di ba? Wala akong magawa kaya hinanap kita. Bakit mo ako hinanap? Dadalhin mo ba ako pabalik para pagbintangan? Tumanggap ako ng saksak para sa iyo. Hindi mo ba ako mapapatawad? Patawarin ka. Sino naman ang magpapatawad sa akin? Linwan, hindi ba't sinabi ko sa'yo kapag tayo'y nagsimula? Hindi na maaaring magkaroon ng pagbabago ng isip. Ikaw ang nagsabi noon, hindi naman ako sumang-ayon. Kaya, para lang mailigtas ang sarili mo, dinaya mo ako. Wala bang kahit kaunting pagmamahal sa puso mo para sa akin? Ako, Huwag ka nang magdalawang isip. May pagmamahal ka sa akin, kaya ka nag-aatubili, di ba? Kung ganoon, bakit ka umalis noon? sinabi mo, kinamumuhian mo ang mga taong nandadaya sa iyo. Paumanhin, Pimu yan. Nandaya ako sa iyo. Akala mo ba talagang nadaya mo ako? Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko na yan noon pa. Hindi ka si Song Qingwan. Ano? Si Lin Wan man. O si Song Qingwan. Ikaw lang. Ang gusto ko, gising ka na. Nahihiya ka ngayon? Kahapon ang lakas ng loob mo eh. Ay, tigilan mo nga. Sige, biro lang. Tara na, uwi na tayo sa bahay. Nasa bahay mo pa ba si Miss Song? Hindi ba ikaw ang nagpauwi sa kanya? So, si Miss Song pala. Ang totoong may kasunduan sa'yo. Sabihin na nating kasunduan yon. Pero magkaaway kami mula pagkabata. Baka ayaw niya talaga sa akin. Nga pala, napakalayo ng pinanggalingan ni Miss Song para hanapin ka. Gusto niyang tulungan mo siyang imbestigahan ulit ang kaso ng ama niya. Tutulungan mo siya, di ba? Palagay ko rin may kakaiba sa kasong yon. Kung may magagawa ako para mabigyan siya ng katarungan, gagawin ko. Buti na lang bumalik ka, Miss Lin, kung hindi, hindi ko alam kung ano ang sasabihin kay Kuya P. Sarili niyang desisyon yon, wala kang kinalaman. Nga, pero may ibang bigla na lang dumating.
Parang hindi mabubuhay nang wala ako. Naawa ako sa kanya, kaya napilitan ako. Bumalik. Linwan, Buti na lang nagkabati na kayo. King Juan, hindi ka ba talaga nagagalit na ginamit ko ang pagkatao mo? Nalaman ko na ang buong kwento. Matagal akong nagdalawang isip na pumunta dito sa kabisera, natatakot ako. Baka seryosohin ng Duke ang kasunduan nung bata pa tayo. Mabuti na lang at naayos na ang lahat. King Juan, kwentuhan mo ako tungkol sa ama mo. Matagal na yun. Bata pa ako noon, pero alam ko na isang pamilyang. Ang apelido ay Yang ang nag-report sa kanya, kaya siya nahatulan. Dahil doon, pinalayas ang buong pamilya namin. Pero nang maglaon, nag-imbestiga ako tungkol sa pamilyang yun. 10 miyembro nila. Lahat namatay sa Chuanzhao. Isa na lang ang natira. Isang siraulo na tagapangasiwa. Chuanzhou, Bakit? May problema ba? matagal ng banal na lugar ang Chuanzhou para sa dakilang Feng. Dati, ang prinsipe na si Zhao Xiao ang hari ng Chuanzhou. Kaya dapat, ligtas naman doon. Mayroon pang papatayin ang buong pamilya. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong malaman ang buong katotohanan nito. Siya lang ang natirang tagapamahala ng pamilya Yang. Noon, nagpunta siya sa ibang lugar para bumisita sa kamag-anak kaya nakaligtas siya. Pero nang bumalik siya, nalaman niyang namatay na ang lahat ng kapamilya niya sa pamilya Yang. Nabaliw siya sa isang gabi lang. Ginoo, huwag mo akong patayin, wala akong alam. Hindi ako pumunta dito para patayin ka, sa halip kung sasabihin mo sa akin. Ang buong katotohanan doon, gagamitin ko ang buong kapangyarihan ng Dali Temple. Para protektahan ka. Siya ang pinuno ng Dali Temple, ang tagapagmana ng Duking Jin, pumunta rito para imbestigahan. Ang lumang kaso ni Ginoong Song, kung may alam ka. Sabihin mo na agad, kung hindi, walang makakatulong sa iyo. Ginoo, noon, hindi sinasadya ni Ginoong Yang nasaktan si Ginoong Song. Sila ang nagpili sa kanya. Sino ang nag-utos sa kanila na gawin iyon? Alam ko lang na may isang mataas na tao. May isang mataas na tao. Ang nagbigay ng pera sa pamilya, yang para siraan si Ginoong Song. Pagkatapos noon, ililipat daw kami sa Chuanzhou. Pero pagkatapos noon, pinatay ang aming buong pamilya Yang. Bakit gusto ng mataas na taong ito nasaktan ang pamilya Song? Anong motibo? Noon, tinanong din ni Ginoong Yang ang tanong na iyon. Halos magalit ang mataas na taong iyon. Noon, nasa labas ako ng pinto. Narinig ko silang nagsasabi tungkol doon. Sa Duking Zhen. Ano ang nangyari sa Duking Zhen? Ang Duking Zhen, ang kaso ng sunog na pumatay sa buong pamilya noon, ay halos sabay lang nangyari dito. Ang pamilya Song at ang Duking Zhen ay matagal nang magkaibigan. Dati, sinabi ng pamilya Song na ang sunog na pumatay sa buong pamilya ng Duking Zhen ay maaaring hindi aksidente, kaya ba dahil dito napahamak ang pamilya Song? Kung ganun, baka nalaman na ni Ginoong Song. Ang tunay na pumatay sa Duking Zhen. Kaya siya tinarget, kaya ang mataas na taong ito na kumukontrol. Sa pamilya Yang, ay maaaring ang gumawa ng sunog na pumatay sa buong pamilya ng Duking Zhen. Ang tunay na nasa likod ito. Maaari, malaki ang usapin nito, kailangan kong bumalik agad sa kabisera. Para iulat sa emperador. Tingnan natin kung makakabalik kayo. Ginoong Pei, matagal na tayong hindi nakita. Kagalang-galang na prinsipe, ikaw nga ang may kinalaman dito. Hindi ako pumunta rito para pumatay. Basta't panatilihin ninyong sikreto ang nangyari sa Chuanzhou. Agad kong ipapadala ang aking mga lihim na gwardiya para ihatid kayo pabalik sa kabisera. Ano sa tingin ninyo? Ang kaso ng pamilya Song, ikaw nga ba talaga ang may kinalaman? Minsan, masama ang magtanong ng masyado. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ayon na ang bahala kung ano ang pipiliin ninyo. Palagi kong maliit ang pagtingin sa'yo, kagalang-galang na prinsipe. Hindi ko inakalang mula pa sa simula ay isang malupit na tao ka na pala. Mukhang marami kayong nalaman. Hinala ko, ang kagalang-galang ay para sa pag-agawan sa trono. Kaya napilitan kang gumawa ng hakbang laban sa Zengwogong Mansion. Lahat ay sumusunod sa iyong plano. Ngunit si Ye Song ay nakakita ng kakaiba sa sunog sa Zengwogong Mansion. Nais niyang buksan muli ang kaso, kaya napilitan ka. At inutusan ng pamilya Yang na idawit ang pamilya Song. Pagkatapos, pinatay mo ang buong pamilya Yang. Baka naman may kinalaman din siya sa mga pagpatay sa mga babae. Iyon na ang gusto kong itanong sa kagalang-galang. Si Liu Xiao, ang hepe ng Taiping Prefecture, ay nagpakamatay para takpan ng kaso. Dati ko pang pinaghihinalaan ang kapangyarihan ng nasa likod. Gaano ba kalakas para ang isang mataas na opisyal ng ikalawang ranggo ay handang mamatay? Ngunit kung isipin ang tungkol sa pag-agawan sa trono, hindi na mahirap maintindihan. Ang kagalang-galang ay gumamit ng nakakatakot na kulam para buhayin ang prinsesa na malubhang nasugatan noon, tama ba? Talagang hindi papahuli si Ji-Pei. Sa kaunting bakas lang, ay nabuo na ang buong kwento. Napakatalino ni Ji-Pei. Kung tutulungan mo akong maabot ang trono, tiyak na bibigyan kita ng mahalagang tungkulin.
Salamat sa mabuting hangarin, ngunit ang tulad mo na pumapatay sa mga tapat ay hindi karapat-dapat maging pinuno. Pimuyan, ayaw mo ng mabuti, masama ang gusto mo. Mula noon, ang kasamaan ay hindi nagwawagi. Iulat ko ang kasong ito ng detalyado sa emperador. At ang kagalang-galang ay magbabayad din. Pimuyan, hindi mo ba talaga akalain? Maari mo bang ipadala ang mensahe sa Kyoto? Linwan, samahan mo muna si Iyang. Magkita tayo sa hangganan ng Chuanzu pagkalipas ng 1 oras. Hindi pwede yan. Paano mo masasagasaan ang mag-isa? Ang dami-dami nila. Maniwala ka sa akin. Sage, papos na ang huling salita. Sugod. Bilis, umalis ka na. Umaga na. Bakit hindi pa bumabalik si Pimuyan? Mag-isa siyang nakipaglaban sa napakaami. Baka naman, Hindi, kailangan kong humingi ng tulong. G-Pay, sa araw na ito ay mamamatay ka rito. Medyo naawa ako sa iyo. Hindi ko hayaan ang mangyari ang gusto mo. Hanggang sa huli, matapang ka pa rin. Hinahangaan kita. Patayin siya. Pimuyan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nag-alala ka para sa akin. Kagalang-galang. Natalo ka. Ginoo, ano ang gagawin sa mga ito? Escorted pabalik sa Beijing. Hintayin ang hatol ng hari. Sa ngalan ng emperador, isang atas ng hari, ang tagapagmana ng Dukeng Jingo. Ang ministro ng Dako ng Hustisya, si Pei Muyan, sa paglutas ng isang maling kaso, ay nagpakita ng katapangan at katapatan. Ipagkaloob ang 1,000 tael ng ginto at 2 baitang na pagtaas sa ranggo. Tungkol sa lumang kaso ng Dukeng Zengo, labis ang aking kalungkutan sa narinig. Ang maling kaso ng Angkansong ay dapat ding itama at ibalik ang kanilang karangalan. Si Zhao Qiao, bilang tagapagmana, ay sadyang lumabag sa batas. Ang kanyang kasalanan ay lalong lumala. Siya ay inaalis sa pagiging prinsip ng korona. Iharap siya sa Dako ng Hustisya para pag-usapan. Ito ang atas. Tatanggapin ko ang atas. Binabati kita, Minister Pei. Ito ay isang pambihirang tagumpay. Mula ngayon, tiyak na tuloy-tuloy na ang iyong pag-akyat. Salamat sa iyong mabuting hangarin. Mauna na po kayo. Naayos na ang kaso ng aking ama. Natapos na ang aking misyon dito sa kabisera. Nais kong bumalik sa aming lumang tahanan sa probinsya. Hindi na ako sasama sa inyo. King Wan, aalis ka na? Sanay na ako sa malayang buhay. Hindi na ako nasanay sa buhay sa loob ng Dukeng tahanan. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kapag may pagkakataon, Makikipag-ugnayan ako sa inyo. CJ, sana'y ligtas ang iyong paglalakbay. Paalam na. ang ganda. Bakit bigla akong naiinggit kay King Wan? Ano? Naituldukan na ang lahat, gusto mo na namang tumakas. Bakit hindi ako pwedeng tumakas? Hindi naman ako miyembro ng Angkante. Pwedeng-pwede akong pumunta at umalis dito kung kailan ko gusto. Hinihingi mo ba sa akin ang pagkilala sa'yo? Sino ang may pakialam? 1-1. Pakasalan mo ako. Pwede ba? Nasaan ang iyong katapatan? Ipakita mo sa akin. Kapag pumayag ka, lahat ng ginto sa bakuran na ito ay sa'yo. Totoo ba? At tungkol kay Sutao-Tao, nangako siya sa'yo. Yamang ikaw ang pumalit sa kanya upang pakasalan ako, dapat niyang tuparin ang pangako. At ibahagi sa iyo ang kalahati ng kanyang dote. Ano sa palagay mo? Sige, pipilitin kong tanggapin ang iyong alok. Pumayag si Wanwan na pakasalan ako.